awareness para hindi kayo maloko dun sa mga nagpapabulkanize, dun sa mga napaplatan ng gulong. Ito mga boss, may tips akong ibibigay sa inyo para hindi kayo maloko. Kahapon kasi nagpabulkanize ako, muntik ako magpalit ng gulong kung hindi ko nabantayan yung gumagawa ng gulong ko. So ito mga boss, nagbabawas kasi ng hangin yung sa likurang gulong ko. So ito mga boss, dinala ko sa vulcanizing. Pagbaba ko ng sasakyan, nilak ko yung sasakyan ko at doon mga boss, at tinitignan ko talaga. Yan yung tips ko sa inyo na pagbaba nyo ng sasakyan, tignan nyo talaga habang tinatanggal yung gulong ninyo. Tapos, hanginan nila yan, ilulublob sa tubig. Kung hindi man, yung may naka-plastic, yung plastic na may tubig, i-sprayhan nila mga boss. Kailangan hindi kayo mamilik mata kasi mga boss, pag nalingat kayo, kung hindi man magiging 2 butas, 3 butas yung gulong ninyo, magpapalit pa kayo ng pito. Yung pito mga boss, isang pitik lang yan, magpapalit kayo dyan, matik. So yun na nga yung nangyari sa akin kahapon mga boss. Nung tinanggal niya yung gulong, nung pinaikot-ikot niya kasi may sila, yung gulong ng bulldozer na may tubig. So doon inikot-ikot niya mga boss. Ang hindi niya alam, nakatingin ako, nakita ko yung singaw. Tapos nung nakita ko yung singaw mga boss, pinaikot-ikot niya. Siyempre, ang una kong pinacheck sa kanya, sabi ko, boss, tingnan yung muna yung pito, pacheck ng pito, baka may singaw lang. So wala nang dahilan, natitirahin niya pa yung pito ko. So ayun na nga mga boss, no, laking gulat ko. Ang ginawa niya mga boss, binalik niya yung gulong sa rim, hinanginan, tapos pinagulong, at ang sabi niya sa akin, boss, may singaw pa rin, kailangan mo nang magpalit ng gulong. Sabi ko sa kanya, boss, wag naman ganyan. Paano hindi sisingaw yan? Tinandaan ko yung butas eh. Hindi mo naman tinapalan, paano hindi sisingaw yan? Alam mo mga boss, may sinabi siyang hindi ko maintindihan. At yun nga ang sabi ko sa kanya na, boss, tanggalin mo ulit yung gulong para tapalan mo yung butas. Alam mo ang ginawa niya mga boss, nung tinanggal niya yung butas, tinuro niya yung dating may pads. Kasi yung pads na yun, dating pads na yun mga boss, sumingaw. So tinapalan ko na ulit ng panibago. Yun yung tinuro niya na, boss, dito ko kasi nilagay yung pangtapal eh. Kasi sumingaw na tong pads. Sabi ko, boss, dati na akong gawa yan. Tignan mo yung tinapal, uluman na. Nandito yung butas oh. Ito yung tapalan mo dapat. At may mga palusot siyang hindi ko maintindihan. At yun nga mga boss, no, ipapakita ko sa inyo yung video kung paano ko siya pinagsabihan. Sa susunod po, ayun susunod na trabaho. Sir, siguro ko tayo, yung isang patch po tatok lang. Pwede na po kaya ka. Pero chinik ko nga po. Hindi mo naman nilagyan ng... Kaya yung mali ko lang po, di ko pinakita sa iyo na tukla. Isa na, dalaw po saan po. Hindi po. Tapo talaga sir, di po aman. Dating ano na kasi yun? Dating patch na yun. Mali ko lang sir, di ko pinakita. Akala ko po sa isip. Mali ko lang. Saan yung butas? Alam ko nga po kasi wala akong makita ng puso. Alam ko may chip. Alam mo po sir yung may chip. Yung play po, yung hangin po, yung Kung ano yung butas ko, dapat yun yung pagtapalan mo. liwanag ko lang kayo kasi yung play po na sir kung saan siya kasi yung iba sa play dumadaan po yung Paano mawawala yung butas? Hindi mo naman nilagyan ng... nga po, doon nga po nagkamali. Hindi mo naman nilagyan ng tapal. Diba? Doon po nagkamali. Ano sana tayo kung hindi ko napansin. So, ayun nga mga boss, no? In short mga boss, binalik niya yung gulong sa rim na hindi niya tinapalan yung butas, kaya sumingaw ulit. Kasi ang purpose niya mga boss, magpapalit ako ng gulong. So, ayun nga mga boss, no? Magdubli ingat tayo pagdating sa pagpapabulkanize. Ito mga boss, magbigay ako ng tips, no? Kung saan mag-iingat kayo. Sa ibang hilista Makati mga boss, ilang bisis na rin ako naloko dyan. Ito ang pinakamalupit na lugar mga boss, C5 Service Road. Simula Pasig hanggang Taguig, mag-iingat po kayo dyan. Kasi dyan mga boss, pag dyan kayo inabot, nasira yung gulong ninyo, bago kayo magpabulkanize, tatanungin nyo muna kung magkano ang per butas. Kasi pag hindi kayo nagtanong ng per butas dyan mga boss, lalo na pag sa gabi, 400 per butas dyan. At ang titirahin pa nila dyan mga boss, yung pito mo. Kaya pag nagpapagawa kayo ng gulong, huwag kayong mamilik mata. Pagbaba nyo ng sasakyan, ilock nyo yung sasakyan, at habang tinatanggal nila yung gulong, hanggang doon sa pag-check, sundan nyo talaga kung ano yung anggulo. Kailangan nakatutok kayo kasi mga boss, habang iniikot-ikot nila yan, at pag nakita nilang nakikiramdam lang sila pag nakita nilang hindi ka nakatingin, maniwala kayo, yung isang butas ninyo magiging 2, 3. Pag minalas-malas pa kayo, yung pito ninyo masisira pa yan. So ayan mga boss, no, aware lang sa kapwa ko driver dyan para hindi kayo maluko pagdating sa mga vulcanizing.